po sa papuri, salamat sa karangalan at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our Jonah Radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurot-lain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa, lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod, magkadurot-lain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin.
DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po yung mga orasan ng oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Biyernes, 20 sa buwan ng Pebrero 2026. At pangalawang araw sa buwan ng Ramadan, 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami ho ay maghahati ng mga balita, kaganapan sa loob at labasan ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, sa aming admin officer, and of course, sa ngalan ng aming news head, sa aming news writer, ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita, Analiza Abbas. Manatiling muna katutok sa radyo natin FM Cotabato City, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo, Bangsamoro. Siyam na minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. At narito na ang detalye ng ating pumabalita. Matagumpay na sumailalim ang 30 beneficiaries ng Layag Bajaw program mula sa bayan ng Omar sa Basic Business Management and Skills Training on Fishing and Seaweed Farming na isinagawa ng MSSD mula Pebrero 13 hanggang 15, 2026 sa MSSD Omar Unit Office. Sinalakay sa pagsasanay ang kahalagahan ng basic business at financial management upang matiyak ang maayos na paghawak ng puhunan at magsilbing gabay sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga beneficiaries. Sa cloud din ito ang mga teknikal na kaalaman sa seaweed farming at responsableng pangingisda, kabilang ang wastong paghahanda ng kagamitan at tamang pamamaraan sa pag-alaga ng seaweed at pagsunod sa malituntunin na pasalitas at sustainabling mangingisda. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang bawat beneficiaries ng 15,000 pesos sa seed capital at mga livelihood kits na binubuo ng ice chest, trapal at tali at fishing hook upang agad na maisakatuparan ang kanilang mga natutunan. Ang Layag Bajaw program ay pinapatupad ng MSSD sa ilalim ng Family and Community Welfare Program na naglalayong palakasin ang kabuhayan at mapabuti ang kalagayan ng mga pamilyang Bajaw, partikular sa larangan ng edukasyon, kalusugan at nutrisyon. 11 minuto makakalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pong Arangkada Balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Corawato Institute of Technology Foundation Incorporated, Altraiz Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa pamumuno ni Mulibar Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director Dato Suraba Abutazil Jr. At din po sa inyo ng food ng Virginia Food Incorporated at ng Glang Eye Care Clinic. Sa pagpapatuloy natin po mga balita, formal lang ipinasa ng International Labor Organization o ILO sa pamamagitan ng proyektong Arise Child Labor Project na pinunduhan ng Embassy of Japan in the Philippines, ang isang community-based service outlet, duck farm and garden sa pilot community sa dam site ng Barangay Poblacion 9. Ang CBSO ay magsisilbing sentro para sa pag-iwas, sa pagtukoy, pagsubaybay at pagtugon sa mga kaso ng child labor sa antas ng barangay. Sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS
na itinatag sa loob ng CBSO. Mas mapapalapit ang edukasyon sa mga pamilya. Ang mga opisyal ng lungsod kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ministeryo at ahensya ay nagpahayag ng kanilang suporta at pangakong ipagpapatuloy at palalawakin ang inisyatiba para sa proteksyon at kapakanan ng mga bata. Ang inisyatiba ay nagbibigay diin sa mahalagang mensahe na ang pamahalaan ang nangunguna, ang komunidad ang nagpapatuloy at ang mga katuwang ang nagbibigay lakas. Ang CBSO ay naglalayong palakasin ang community-based child labor monitoring system sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagtukoy, pagsubaybay at pagtugon sa mga kaso ng child labor sa antas barangay. Tulong ng teknikal na suporta at capacity building mula sa ILO at sa panguna ng mga lokal na institusyon, inaasahang magiging matagumpay ang programa sa pagtugon sa child labor at pagbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga batang Bangsamoro. Labing 4 na minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa nating mga balita, matagumpayan na itinaos ng Bangsamoro Planning and Development Authority sa suporta ng European Union in the Philippines sa pamagitan ng Support to Bangsamoro Transition Program o SUBATRA. Ang ikalimang Bangsamoro International Development Partners Forum. Pinagtipo ng forum ang mga kinatawa ng pamahalaan ng Bangsamoro Toramos Region Muslim Mindanao o BARM, European Union, United Nations Agencies at iba pang development partners upang pagtibayin ang pagkakahanay ng international assistance sa development priorities ng rehiyon. Tinalakay ang pagpapatupad ng midterm update ng Second Bangsamoro Development Plan 2023 to 2028. Kabilang ang mga prioridad sa governance, infrastruktura, serbisyong panlipunan, ekonomiya at kapayapaan at seguridad. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Abdul Rauf Makakua, Chief Minister ng BARM, ang kahalagahan ng malinaw na prioridad at resulta-oriented na pakikipagtulungan upang maisulong ang kapayapaan, katatagan at inklusibong pag-unlad sa Bangsamoro. 15 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at magbabalik ang arangkada balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurraouf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. MOLA Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko aran ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berahal sikap pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gele sa mapya nakyob ko na makele ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatelunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan ka yung dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabaongan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Radyo natin. Arangkada Balita. 27 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Natakay pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City.
Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita upang higit na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib at may hirap marting na komunidad, formal na ipinamahagi ng ilang mambabatas ng Bangsamoro Parliament. Katuwang ang Ministry of Health, BARM, ang kabuuang 13 emergency at medical support vehicles sa iba't ibang ospital at rural health facilities sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Pinangunahan ni na members of Parliament na sina Suharto Ambuludto, Muhammad Kerry Antao, Suwayba Urano, na Alindato Pagayaw at Susana Aniyatin ang turnover ceremony. Kabilang sa ipinamahagi ang sasakyan ng 8 monitoring vehicles sa 3 land ambulance, isang patient transport vehicle at isang cadaver transport vehicle. Bilang sa mga benepisyaryo ang Cotabato Sanitarium Hospital, Iranon District Hospital at Eros Medical Clinic and Hospital. Nakatanggap din ng mga unit ang mga ilang rural health units sa Malidagaw, Kadayangan, Nabalawag, Kapalawan at Tugunan sa Special Geographic Area. Maging ang mga pasilidad pangkalusugan na nagsisilbi sa Bangsamoro communities outside the region ay nabigyan din ng sasakyan, kabilang ang Rural Health Unit ng Libungan, Barangay Health Station sa Libugan na Toreta, Pahamudin, BHS Mutsing, Kadayangan, BHS Limpayang sa Parang, Maguindanao del Norte at ang Office for Settler Communities. Ayon sa mga mambabata, sinasang malaki ang may tutulong ng mga karagdagang sasakyan upang mapabilis ang emergency response at maayos na maihatid ang mga pasyente, lalo na sa geographically isolated at disadvantaged areas sa rehiyon. Pinunduhan ang proyekto sa pamagitan ng kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF ng mga mambabatas. 29 minutes makalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, isinagawa kamakailan sa Barangay Mangalot, Akbar Municipality ang Advocacy on Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children na nilahukan ng 55 kababaihan na 4-piece beneficiaries. Katuwang sa aktibidad ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Akbar at mga staff personnel at case managers upang mas mapalawak ang kaalaman ng komunidad hinggil sa batas. Layunin ng aktibidad na magbigyang edukasyon ukol sa legal na karapatan at mga remedyo sa ilalim ng Republic Act 9262. Pataasin ang kamalayan laban sa karahasan, palakasin ang kakayahan ng kababaihan at mga anak at pagtibayin ang responsibilidad ng komunidad sa pagpigil sa anumang uri ng pang-aabuso. Bilang suporta, tumanggap ang mga kalahok ng 25 kilong bigas at food packs mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD. 31 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa panguna ni Dato' Ali M. Mitimbang ay mabilis na tumugon upang magbigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Fukol at Palayan. Ang pagtugong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaan sa paglilingkod sa publiko, lalo na sa panahon ng krisis. Bilang sa mga ipinadala ang iba't ibang uri ng ayuda upang matugunan ang agarang pangailangan ng pamilya at suportahan ang kanilang pagbangon. Ito ay kinabibilangan ng tulong pinansyal, food packs, mga sako ng bigas at learning kits. Layunin ng pamahalang palalawigan na maibsan ang bigat na dulot ng sakuna at matulungan ang mga biktima sa kanilang muling pagsisimula.
Ayon sa pamunuan ng lalawigan ng Maguindanao del Sur, patuloy ang kanilang paninindigan na maghatid ng maagap, makatao at inklusibong serbisyo publiko lalo na sa panahon ng krisis. Ang agarang pagtugon sa insidente ay patunay ng kanilang dedikasyon na walang pamilyang maiiwan at ang bawat nangangailangan ay maaabot ng tulong ng pamahalaan. Sa gitna ng pagsubok, nananatiling buhay ang diwa ng malasakit at pagkakaisa, serbisyong may puso, tuloy ang pagbabago. 32 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon at magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Arangkada Balita. Radyo natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water.
Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KidFi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KidFi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. You're looking for a quality and affordable graphic art design and printing services. Don't worry about it because Pixel Works and Pixel Works is there. Pixel Works and Pixel Works offers the following services: fast tarpaulin printing, full sublimation, printing for uniform and on-sport apparel, corporate giveaways, computerized embroidery, customized polo shirt, t-shirt, jacket, bags, cap, mask, laser cutting on acrylic zebra and woods. Pixel Works and Pixel Works, located Patan, Building, Almonte Street, Cotabato City. For entry, you may call or text at mobile number 064-552-1012 or 0905-2201-586. Pixel Works and Pixel Works. Para sa inyong party needs, tunguhin lamang ang Hands-On Balloons and Party Shop para sa inyong pangangailangan tulad ng balloons, tables at chairs rental, clowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary at iba pang selebrasyon. Tara na sa Hands-On Balloons and Party Shop. Matatagpuan sa Central Avenue, Cotabato City. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Radyo natin. Arangkada Balita. 41 minutes mga kalipas sa alas 4 ng hapon na nagbabalik ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin pumabalita, opisyal na binuksan ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC ang Ramadan Fair 2026 sa pamagitan ng ribbon cutting ceremony na ginanap sa CRMC Canopy noong ikalabing-8 ng Pebrero 2026. Pinagsama-sama ng okasyon ang mga opisyal ng ospital at staff, mga nagtitinda at ang mga bisita sa isang makabuluhang pagdiriwang na hindi lamang nagtatampok sa pagninegosyo kundi maging sa espiritual na kahulugan ng Ramadan. Sa naging mensahe ni Dr. Ismail R. Dimari na Medical Center Chief 2, ang tunay na esensya ng Ramadan bilang isa sa 5 haligi ng Islam. Pinaalala niya sa lahat na ang pag-ayuno ay hindi lamang ang pag-iwas sa pagkain at pag-inom kundi pati na rin ang pagpipigil sa mga gawaing maaaring
mawalang bisa sa pag-ayuno. Binigyang pansin din nito ang Ramadan ay nagsisilbing espiritual na pagsasanay para sa mga Muslim, isang panahon upang linangin ang disiplina, pasensya, pagmamahal at mas matibay na pananampalataya. Anya, ang banal na buwan ay nagtuturo ng mahalagang aral na humuhubog sa mga individual upang maging mas mabuting tagasunod ng Islam. Sa isang banda, ang Ramadan Trade Fair ay mayroong 23 stall na nag-aalok ng iba't ibang produkto mula sa mga handa ng kainin hanggang sa mga ready-to-wear na gamit. Nagbibigay ang fair ng isang accessible na lugar para sa mga negosyante upang ipakita at ibenta ang kanilang mga produkto sa loob ng bakuran ng hospital. 43 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Matagumpay na naipamahagi ng BARM Marawi Rehabilitation Program Management Office ang ika-4 na batch ng tulong pinansyal para sa edukasyon sa 268 na mag-aaral sa sekundarya na nawala ng tirahan na dahil sa Marawi Seed sa pamamagitan ng programang Provision of Educational Cash Assistance o PECA na ginanap sa Pangaw, Sadok, Marawi City noong 17 ng Pebrero 2026. Sa bawat mag-aaral ay tumatanggap o tumanggap ng 5,000 pesos upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at masiguro ang patuloy na pag-access sa edukasyon. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng pangako ng BARM na suportahan ang edukasyon ng mga kabataan sa Marawi at tulungan silang makabangon mula sa trahedya ng SIDS. Ang tulong pinansyal ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magpatuloy ng kanilang pag-aaral at maging bahagi ng muling pagtatayo ng kanilang komunidad. Ang BARM MRP ay isang special na programa sa ilalim ng tanggapan ng punong ministro o CM BARM na nakatuon sa rehabilitasyon ng Marawi. Alinsunod sa 12-point priority agenda ng pamahalaang Bangsamoro. 44 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, nanguna ang Bureau of Employment, Promotion and Welfare ng Ministry of Labor and Employment ng campaign against illegal recruitment, trafficking in persons and irregular migration advocacy awareness activity noong 16 ng Pebrero 2026. Ito ay ginanap ang aktibidad sa training center ng munisipalidad ng Sultan Maguindanao del Sur. Ipinatupad ang Employment Regulation Division ng MOLI BPW at ng MOLI Maguindanao Field Office sa pakikipag-ugnayan sa local government unit ng Sultan sa Barungis ang programa. Layunin nitong palakasin ang kamalayan ng komunidad sa lokal na antas, bigyang kapangyarihan ng mga kinaukulang stakeholders at magbigay ng mahalagang impormasyon na makakaiwas sa pagsasamantala sa paggawa ng illegal na recruitment at hindi ligtas na mga gawi sa imigrasyon. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal ng munisipyo na at barangay, mga leader ng kabataan, miyembro ng komunidad at iba pang stakeholders. Kinatawa ni Municipal Mayor Alan Dato M. Angas, Senior ni Municipal Planning and Development Consultant, Dibwalig M. Uto. Ang komprehensibong orientation ay at ang mga talakayan tungkol sa mga teknikalidad ng illegal recruitment, trafficking in persons at regular migration ay pinangunahan na PRD Chief Gilaspin S. Giminsil at Labor and Development Officer Dato Jordan S. La Salyaw at Engineer Yasser P. Abdul Kadir. Samantala, kinatawa ni MOLI Maguindanao Field Office Head Hamza G. Nul, Labor and Employment Officer Marjan D. Elias.
47 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon, nilunsad ang tanggapan ni MP Abdul Basit R. Benito ang serye ng Islamic Symposium na may temang Shura in Ramadan bilang bahagi ng pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Nilaluhan dito ng daan-daang residente ng Barangay Rosarets No. 5 at ginanap ang aktibidad sa covered court ng Madrasa Masigay sa nasabing barangay sa Cotabato City noong ikalabing siyama sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan ng unang araw ng Ramadan 1447 Hijri calendar. Binigyan diin ni MP Benito ang kahalagahan ng syura, konsultasyon at ang pamuno bilang isang amana sa gradong tiwala. Sinusuportahan ang programa ni Sheikh Usaimin B. Osman bilang keynote speaker na nagbahagi ng kanyang pagninilay sa mga prinsipyong nakaugat sa Islam. Ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na serye na naglalayong palakasin ang espiritualidad at servant leadership sa komunidad ni MP Benito. Naisakatuparan nito sa tulong ng Barangay LGU ng Barangay Rosarets No. 5. Kasaba nito ay namahagi rin ng free iftar at bigas sa mga residente. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga kalahok sa espiritual at pisikal na suportang kanilang natanggap. 48 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon na at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Bagwalaying in Clinic, matatagpuan sa May Kimpo, Baguado sa Cotabato City. Hatid din po sa inyo ng Almia Computer Works, Green Pharmacy, Al Raiz Ventures Corporation, KCC Mall of Cotabato at hatid din po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic. 49 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at dumako na ho tayo sa atin pong balitang nasyonal. Hindi na pag-usapan ang politika sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ito ang inihayag ng palasyo sa gitna ng mainit na isyu sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Natatakbo ito sa pagkapangulo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ngayon ang Pangulo sa preparasyon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at pagpapaangat sa ekonomiya. Palagi niyang kausap ng Presidente ang kanyang economic team upang maiangat ang ekonomiya at hindi nababanggit ang mga isyu sa politika. Sinabi ni Castro na trabaho ang tutok ngayon ng Presidente, hindi tulad ng mga politiko na susunod na eleksyon na ang iniisip at pansariling interes. $50 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. So, iba pa natin mga balita, neck and neck. Showdown na kung si dating Vice President at ngayon ay Nagasiri Camarines Sur, Leni Robredo ang tatapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ginawa ni Erice ang pahayag matapos i-anunsyo ni Vice President Sara nitong Miyerkules na tatakbo sa 2028 presidential elections kung saan trending sa social media na posibleng alinman kina Senator Amy Marcos o Senator Robin Padilla ang umano'y pagpilian nitong running mate kung kakandidato umano nga Pangulo si Robredo ay maaring nitong gawing running mate si Senator Risa Ontiveros na pinalutang naman ni dating Budget Secretary at Liberal Party Stalwart Florencio Abad. Ayon kay Rize, sa kanyang pagtaya ay si Robredo ang maaaring maging mahigpit na karibal ni Vice President Sara sa 2028 presidential polls. Hinayag ni Rize na ang issue sa gobyerno sa kasalukuyan ay korupsyon at si Robredo ay wala niyang bahid na korupsyon kaya magiging malakas ang tsansa
nito kung sasabak sa presidential elections sa una kalaban ni Vice Sara. Aminado naman si Abad na marami pang maaring mangyari lalo na at mahabang panahon pa ang ipaghahanda ng mga presidential wannabes. Inihayag pa ni Abad na dahil wasak na ang koalisyon sa pagitan ni VP Sara at ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay malaki ang tsansa ng oposisyon sa susunod na presidential elections at bagaman nauna nang sinabi ni Robredo na nais niyang ituloy ang pamana ng kanyang namayapang asawa na si dating Naga City Mayor Jessie Robredo sa kanilang lungsod ay marami pa niyang maaaring magbago sa larangan ng politika at ng mga pambatong kandidato. 53 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, umabot sa 73% ng mga Pilipino ang naniniwalang ang panunuhol ang pangunahing uri ng korupsyon sa bansa batay sa Okta Research Survey. Sa naturang survey na kinomisyon ng Office of the Ombudsman noong December 11, 2025, lumabas din na 66% ang nagsabing pangalawa sa mataas na uri ng korupsyon ang irregularidad na paggamit ng pondo ng gobyerno, 64% vote buying at 54% slow justice. Samantala, dahil ang bravery at na panunuhol ang pinakamataas na uri ng korupsyon sa bansa batay sa survey, inanunsyo ng Office of the Ombudsman na i-recall ang lahat ng resident ombudsman sa mga national agencies, sa particular sa DPWH, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue upang masolusyonan ito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang survey ay kinumisyon upang malaman ang lawak ng uri ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno at makagawa ng kaukulang reforma para mamantika ang professionalism at mawala ang red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang survey ay ginawa ng face-to-face interview sa 1,200 adult Filipinos mula sa NCR, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. "55 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa pagpapatuloy ng public consultation na kaugnay sa Anti-Political Dynasty Bill, sinisi ng isang grupo ang Kongreso dahil hindi ipinasa ang naturang batas bagamat itinakda sa ilalim ng 1987 na Constitution. Sa ngayon, anya ay pinapamana ng political family sa mga pwesto sa gobyerno dahil hindi nagpasa ng batas mula noong 18 hanggang 19 Congress na naging dahilan ng paglala umano ng korupsyon. Hinamo ng grupo ang mga mambabatas sa panguna ni Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, chairman ng committee, na ipasa na ang mga panukalang batas na tuluyang bubuwag sa political dynasty. 56 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Bilang panghuli sa atin po mga balita, hindi pa naiisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sino ang magiging pambato ng administrasyon para sa 2028 elections. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng maagang deklarasyon sa pagtakbo sa pampanguluhan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi napipressure ang Pangulo sa isyu ng politika dahil masyado pang maaga para pag-isipan kung sino ang i-endorso sa 2028. Ang
Ang nagbibigay niya ng pressure sa Pangulo ay kung paano malutas ang problema sa mga pagbaha, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pagpapaangat sa ekonomiya. Unfair niya sa mga Pilipino na hindi magtrabaho dahil maraming serbisyong dapat na ipatupad. Sinabi ni Castro na kapag nagsabing tatakbo sa 2028, pangangampanya na rin ito at ang masaklap pa nito hindi nagtatrabaho para sa mga Pilipino. 57 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. At wala na ho tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Good afternoon and maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na tumututok, nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Hello kay Loud Clear, kay Mods Latif. Thank you sa pakikinig at sa panunood. And of course kay Ma'am Sambay Adam. Hello ate. Ma'am, good afternoon. Happy Ramadan. Mubarak. Happy PM to all Bangsamoro Sukran. Watching from Takurong City, Sukran, and God bless. Happy Ramadan and sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Pangalawang araw na ho tayo sa buwan ng Ramadan. 1447 sa atin pong Hijri calendar. Happy Ramadan po sa lahat po ng atin pong mga kababayan, sa lahat po ng mananampalatayang Islam. At hello kay Ma'am Bayngan Mastura. Assalamualaikum from Saudi Arabia. Ayan, magandang hapon. Magandang umaga. Ayan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dyan sa may Saudi Arabia. Sa lahat po ng ating pong mga OFWs. Sa ating pong mga tinaguriang bayani, bagong bayani. Ayan, at thank you sa pakikinig. Hello kay Madam Suhaila sa Bandar. Yan, good afternoon. And hello kay John Ray Perez. Good afternoon po. Thank you sa pakikinig. At kay Ahmad Inok, good afternoon. At hello sa aming station manager, kay Sir BCTR, Roji Pay Mangulamas. Sa lahat po ng Mangulamas sa family. Hello kay Sir BCTR, Roji Pay Mangulamas. Ayan, at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay. Hello kay Umo Simon Gampong. Assalamualaikum, Apia Malulam, watching from alright, happy Ramadan, Mubarak. Ayan, thank you sa pakikinig at sa panonood. Like and share ang ating pong Facebook, ang Radyo Natin FM DXTC 95.9 Cotabato City. Alas 5 in punto ng hapon. Ayan, ingat-ingat sa mga nagmamaneho sa mga oras na ito, sa mga nagbabalag pong lumabas ang kanila pong tahanan. Ayan, ingat-ingat ho sa pagbibiyahe. Ingat ho, paki-double check ang ating pong mga sasakyan. Ayan, kung yan ba ay nasa maayos na kondisyon. Ayan, para hindi ho tayo maging sanhi ng pagbibikat ng trapiko sa atin pong, lalong-lalo na sa atin pong pangunahing lansangan ng Cotabato City. Ingat-ingat at tayo ay magdala ng pananggalan sa ulan. Magdala ho tayo ng payong o kaya naman ay kapote. Ayan, at para hindi ho tayo maiwasan natin ang magkaroon ng sipon. Alright, maraming salamat po sa pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng aming admin officer, sa bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Thank you sa ngalan po ng aming news head, sa aming news writer. Ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. 2 minuto makalipas sa alas
alas 5 ng hapon. Manatili ho nakatutok sa radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio natin.